Amin, ang bongga, kung dati hindi ka naman masyado talagang kilala. Pero ngayon, talagang lahat kami excited to come here. Sobrang sikat mo. Ang bongga. Siyempre, thanks to ang mutya ng Section E. Yan, ka-triangle ka, may sarili outing ni Astin. So, ang bongga. Pero yan, Robin, ang bongga rin na endorsement. Ang ilan kung bakit may press con ka today. Gaano ka ka-excited? Sobrang excited po ako dito sa product na i-endorse ko kasi ito po talaga yung ginagamit kong skincare products and itong vegan set talaga yung nagpa-clear sa balat ko kasi nga dahil po sa makeup, sa taping, gano'n, nagbe-breakout ako pero simula po nung ginamit ko ito, umayos po yung skin ko. Yeah, oo. Pero napansin namin, no? Nag-iba ka ng kulay ng buhok, tama ba? Yes po, binalik ko na po sa black. Okay, yeah. Okay, eto ang bongga nitong endorsement mo. Part ba ng bayad sa'yo dito? Or baka itong bayad yung pinambili mo ng kotse? Kasi nakita namin yung SUV mo eh. Di ba dati, nag-P2P ka lang from Angeles to Manila by Balikan, di ba? Yes po. Pero ngayon ang bongga. Thank you po sa Viva Beauty. Sa kanila po galing. Talaga? Yes po. Ang bongga, SUV, ang mahal ng SUV mo, ang taas ng ang laki ng endorsement mo. Yes. Thank you po sa kanila. Yeah, parang naisip yata ni Rami, parang nabuking ko ang talent ko. Ilang milyon yung SUV na yun, in fairness, di ba? Pero yun, nagtithank you ka, ang bongga kasi nga, ikaw yung naisip ng Viva Beauty, no, for this. Ang ganda na sinabi mo na gumanda yung skin mo because of this. Kaya kami were excited to also try this product kasi balita namin, bibigyan daw kami. Di ba? So, magiging kasing gwapo mo na kami, di ba? Magiging kasing clear ka ng skin mo. Pero yun nga, Robin, anong masasabi mo na ang dami mong mga fans? Ako, na-shock ako. I went to Avante to do my online show. Yung mga staff namin doon, sinasabi nila, they really like you. Kala ko nga, nung una sasabihin nila, gusto nilang, nagpapaano sila, papabati sila. So kala ko yung mga ibang kasama sa show. So nagulat ako, ikaw talaga yung gusto nila. Hindi naka-apekto na kahit ka-triangle kanila Andres and Astin. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. At hanggang ngayon, hindi pa rin po ako naniniwala na ang dami na, di ba? Parang kailan lang po dumadaan-daan na ako sa likod. Ganun lang po lagi yung role ko dati na parang talent na lagi nasa likod lang, gano'n. Tapos ngayon, nabigyan po ako ng break ng Machana Section E. Kaya super thankful lang po ako na papasalamat lang po ako sa Diyos palagi. Yeah, it's so nice. Pero Robin, no? Kasi may mga nakikiusap kung pwede daw, kasi nabanggit natin na nagpi-P2P ka lang before. Pag may mga tapings ka dito sa Manila, then uuwi ka. So, do you wanna know kung gaano raw ba kahirap before? Yung pag kukommute mo, what time do you need to leave Angeles for your taping? Machana Section E? You know? Dati po, nung nag-workshop pa ako, from Pampanga, siguro ang workshop ko po nun mga 10 yung start sa Ortigas. Tapos pabiyahe po ako ng bahay ng mga 7 a.m. Alis na po ako, tapos diretso, magpipitupi ako papunta sa Trinoma, tapos Trinoma sasakay ako ng MRT, tapos bababa ako sa shop, tapos maglalakad lang po ako papunta sa Tectay. Kasi wala po akong pamasahe nun. Really? Sayang di mo ko tinext. Pero, Robin, ngayon hindi mo na kaya gawin yun. Pero kasi Astin, the last time na nag-interview kami sa Viva, sabi niya, pag hindi daw, what do you call it? Rush hour, nag-MRT pa rin siya. Ikaw, kasi i-enjoy niya raw. Ikaw, may car ka na,
na-try mo ba ulit after na magka-SUV ka na, trinay mo ulit just for the experience? So. Hindi ko pa po natatry ulit, pero palagi pa din po ako naglalakad pag malapit lang. Kasi hindi ka rin po ako marunong mag-drive. Yung brother ko po pwede nag-drive for me. Yes. So, paano yan nagkakagulo sila pag nag-drive ka? Kasi, let's face it, kahit yung mga supporting cast ng Mutya ng Section E, talagang dinudumo. Ang bongga nga ng Viva 1 dahil sa ang Mutya ng Section E, di ba? Sumupay lakas talaga siya. Oh. Pag po lumalabas ako, naglalakad-lakad, ganyan, nakakatuwa po pag may mga lumalapit sa akin, nakikilala nila ako. Iba-iba nga po yung edad eh, minsan mga lola, gano'n, nakakatuwa po pag nakikilala nila talaga ako, sobra. Yeah, it's nice to hear, no? At yung mga lola, no? Yeah. Thank you, Robby. Thank you po. Parang masama na tingin nila sa akin ang haba na raw. Thank you. Okay, maraming salamat po. Now, moving on to Ana Cerezo from ABS-CBN. Hello, Robin. Hello po. Congratulations. Salamat po. So, kailan mo plano mag-aral mag-drive? Nasa plans mo na ba yun? Marunong na po ako, hinihintay ko lang yung license. Student pa lang po kasi kaya hindi pa po ako nag-drive. Kailan ka nag-aral mag-drive? Matagal naman na. Bago po mag-start yung series, parang nag-aaral na po ako mag-drive. Tinuturuan na ako ni Kuya kasi required po ako mag-drive doon. Kasi may BMW po sa series. So pero nag-try mo na bang i-test drive yung bagay sa sasakyan? Opo, sa subdivision lang, gano'n. Yung mga wala pa sasakyan masyado. Pili mo ready ka na sumabak sa EDSA, sa... Nakakakaba po. Nakakakaba. Pero dapat kayanin kasi hindi naman po palagi nandiyan yung brother ko para mag-drive ako. Kaya nag-aaral pa po habang wala pa yung license. And Lex, kaya na? Kaya na po Kaya siguro. Okay, tapos Ravi, ano namang next na after patapos na yung mga ng Section E, meron ka ng endorsement, ano na yung next for you or ano ba yung mga next goals mo? Ngayon po, mas nag-workshop pa po ako. Nag-request po talaga ako ng workshop para mas umayos po yung pag-acting ko, para mas matuto pa po ako. And marami din po kayong aabangan. Nagre-ready lang po talaga ako. Talaga? Yes, ano po. bang mga genre yung bet mo? Nakapag-rom-com ka na? Opo. Gusto ko po talaga na role. Alam niyo po yung Basketball Diaries ni Leonardo DiCaprio. Yun po talaga yung gusto ko role. Ganun kanila. Gusto ko yung solo lang ako. Mami, tas ako. Ganun. O kaya kahit ako lang po mag-isa. Gusto ko po ganun lang talaga. Yung wala mo na pong love team. So ayaw mo muna mag-love team? Or depende naman? Depende naman po. Pero gusto ko pong pakita sa tao na kaya ko po umarte na ako lang. Thank you, Ravi. Salamat po. Thank you. Kaya mo naman. Yes, for sure, kayang-kaya. Maraming salamat po. Ang susunod na mga katanungan ay magagaling sa TV5 Digital kay Von Balinario. Hi, Robby. Congratulations. Salamat po. Siguro dahil skincare itong bago mong ini-endorse, baka pwede mo namang bigyan ng tips or advice yung mga fan mo when it comes to your skincare routine, lalo nga ngayon sobrang humid, sobrang maalinsangan. Paano ba ginagawang nare-refresh itong skin mo? Unang-una po sa lahat, dapat hydrated kayo palagi. Tapos, ito pong buong green flavonoid line natin, tawag niya vegan set. Ito po yung vegan set natin. Tapos, meron siyang 5 products. Una, mag-cleanse ka. After mo cleanse yung face mo, maglalagay ka ng toner. Tapos yung toner pads, tapos serum, and then yung cream. Yun po yung ginagawa ko every morning and every night para ma-maintain ko talaga yung skin ko na ganito. Kasi madalas po ako nagme-makeup ngayon eh. Prone po sa breakout. Ayan. Ito yung second question ko naman. Kalalabas lang nung music video ng Tibok. Yes. Grabe. Sobrang trending at dami ng views nyo ni Ashley. Kumusta anong reaction mo at message mo sa nagpapatrend sa'yo araw-araw?
Sobrang nakakatuwa po. Ang ganda ng music video. Ang galing nilang lahat. Tapos parang ibang-iba po yung atake ng music video sa Mochana Section E talaga. Tapos pati po ako kinikilig nung pinanood ko sa totoo. Ang ganda po, ang galing. Ang galing ng mga director. Tapos natutuwa po ako kasi ang dami pong natuwa din sa music video na ginawa namin. Nung po nagtitaping kami dun sa totoo, meron po story yun eh. Naka-contact lens ako, tapos hindi po kasi ako sanay nagko-contact lens kaya sobrang sakit. Tapos parang, hirap na hirap po ako mag-shoot na ito sa contacts. Pero ang ganda po pala sa camera pag may contacts. Ganda ng visuals nyo. Yes po. Congratulations, Salamat Rabi. po. Looking forward to more projects Salamat na po. kasama kami sa MediaCon. Thank you. Thank you po. Alright, maraming salamat po. Ayan, I'm sure maraming mga kinilig over there. Rabbit, kasi yung mga fans ngayon, medyo iba na, no? Hindi na masyadong pumapalakpak, no? Kasi yung kamay nasa phone. Nakatutok lang na ganun kanina pa, oh. Oh my gosh, these are the times. Okay, ang susunod po, from Random Republica, we have Kate Adahar. Hi, Robin. Hello po. Congratulations. Ang magpapakwento lang kasi alam natin na yung stint mo nga sa Motianang Section E, yung lead sir na meron ka ng endorsement ngayon. Paano mo nga ba paano nabago yung buhay mo noon? Paano ka napunta dun sa show? Nag-audition? Ito pong Motiana Section E talaga, nung mag-audition ako, parang isang taon na po ako nasa Pampanga na wala po ako talagang ginagawa kahit anong project. Tapos, kinausap ko pa yung RM ko na si Miss Jen. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng workshop kahit na pagod, gano'n, kahit na magastos yung pamasahe from Pampanga to QC. Halos every other day po nag-workshop ako para ipakita ko po sa lahat na dito po ako sa ginagawa ko, na gusto ko yung ginagawa ko at masaya ako at gusto ko matuto talaga. Tapos hindi po ako nagsawa mag-workshop, parang 3 workshop kung sunod-sunod yun, tapos wala akong ginagawa kahit anong project. Tapos hanggang sa nagbigay po ng audition si Miss Jen, sabi ko, aralin mo to, pag-audition ka. Hindi ko po alam kung ano yung... Kasi yung sa audition po, parang lahat kami nag-audition dun sa character po ni Dress. Yun po yung pinamemorize namin lahat. Tapos parang nag-audition po ako, nakaaral ko po siya na maayos. Tapos nung pag-uwi ko ng bahay, akala ko hindi ako nakuha. Kasi lahat ng mga friends ko, meron na silang characters. Tapos after that day, sinensahan Yuri and Amici yung role ko. Hindi ko po nabasa yung book. So, hindi ko alam na isa din po siya sa mag-lead talaga ng series. Kaya, ayun po, nung nalaman ko na gano'n, inaharal ko po talaga siya na sobra. Kasi, nag-stop po na po ako sa pag-uwi sa Pampanga. Nag-rent po ako dito, gano'n, para mag-aral. Ang dami po inaaral. Nag-aral ako ng acting, nag-aral ako ng mga fight scene, mga gano'n, sayaw, lahat po. Kaya, ayun po. Salamat. At parte ngayon na meron kang endorsement, lalo dumadami yung mga fans mo. Ano yung pinaka-memorable encounter mo with a fan? Pinaka-memorable? Palagi po kasi memorable sa akin pag kasama ko po yung mga fans ko. Kasi sobrang kinikilig po ako pag nandyan sila para sa akin. Yung ang dami nilang hawak na mga banner, gano'n. Tapos, palagi po sila may mga message sa akin na, Robin, galingan mo lang palagi, nandito kami para sumuporta sa'yo. Hindi kami mawawala sa tabi mo, gano'n. Kaya palagi po akong masaya talaga sa kanila. Congratulations. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Yes. Okay, maraming salamat po. Now moving on to our friend from Pulp Magazine. We have Johnny Mo. Hi, Robin. Congratulations. Aside from The Lab, is there any other project that you're working on with Viva Beauty? Secret po. Joke lang. Meron po tayong, meron po tayong perfume with Viva Beauty. And itong perfume na to parang
sobrang tagal bago po niya nabuo talaga kasi ang dami pong scent na pinapaamoy sa akin kung gusto mo ba itong scent na to, ganun, gusto mo ba itong logo na to, gusto mo itong name na to. Talaga nagtulong-tulungan po talaga kami lahat para mabuo itong perfume na to. And minake sure ko po na unisex siya, na pag in-spray siya ng tao, gusto ko ako yung maaalala nila. Tapos pwede siya sa kahit kanino, gano'n. Ang pangalan po ng perfume na to, Bing Perfume. So name ko na po talaga siya. Parang, kaya po medyo maarte po ako sa pagpili ng scent kasi gusto ko yung amoy ko po talaga. Hindi po ako palagi nagpapabango before. Pero nung nagawa po to, tinry ko magpabango, tapos sobrang daming compliment na, bango mo naman, pabango mo, secret. Palagi ko sinasabi, secret, hintayin nyo, abangan nyo. Tara po, lumabas na yung ating Bin Perfume. Maraming salamat, Viva Beauty. Okay, mag-hit lang po tayo ng pause sa ating Q&A. And as you did see, Rabin has revealed ang kanyang new perfume line, which he has teamed up exclusively, of course, with Viva Beauty. Kaya ladies and gentlemen, let's all watch this. Mas ka pa ba na gustong i-promote or i-collab in the future? Siguro po gusto kong mag-promote ng sarili kong damit. Gusto kong tayo po ng clothing line ko talaga. Na ako yung nag-design, ako yung nag-design ng tela. Yun po, gusto ko yan. Someday. And then Rabin Angeles, real name mo ba ito or screen name? Opo, name ko po talaga yung Rabin Angeles. Okay. And then, aside from using these products, how do you take care of yourself? Like, you go to the gym ba? May inom sa pagkain at this point? Or I think at this point, is bata ka pa, marami pa nang kinakain mo pa naman. How do you take care of yourself? Ngayon po, hindi na po ako masyadong nakakapag-gym kasi halos sunod-sunod po yung schedule natin, yung mga ganap natin. Pero, nagbabawas po siguro ako ng pagkain pag feeling ko sobrang bloated na ako, gano'n. Tapos, may inom lang na maraming tubig. Tapos pag may time po ako, tumatakbo ako. And nag-gym pa din. Minsan na lang. Tapos basketball, gano'n. Yun lang po. And then, having been in show business, sino mga idol mo sa show business? Dito po sa Pinas? Kahit saan? Dito po sa Pinas talaga si Elijah Canlas and siguro gusto kong maka-work po si Joshua Garcia talaga. Na-meet mo na sila? Hindi pa po pero si Elijah, palagi ko po pinapanood dyan kasi sobrang galing din umarte. Parang ginagawa ko po siyang peg. Galing. And then last question. For a while, na-Korean na peg yung style ng haircut mo, or hairdo. Pero nahilig ka din ba sa mga Korean na series? Hindi po masyadong nanonood ng mga K-drama, pero may mga napapanood din po ako, pero hindi palagi. Sa music naman po, hindi din po ako nakikinig masyado sa mga... Yung styling lang talaga ang parang yung hair lang po. Like palagi ko po pinapagaya yung mga hair nila, yung mga nakikita ko, pinapagaya ko po pala. Thank you and congratulations. Okay, maraming salamat. Great questions from Sir Robert. Maraming salamat po. Next up, from Rider PH, we have Jojo Panaligan. Thank you, Rabin. Kanina nabanggit mo parang nagkaroon ka ng time or phase na may skin problem ka, tama ba? Ano po yan? Nagka-skin problem ka? Opo. Tell us about that time, please. Ayun po yung mga nagtitipid kami ng mutya. Uwi po ako ng bahay, diretso tulog. Natutulog po ako na may makeup, na may spray net. Parang nakasanayan ko na po na ganun lagi yung ginagawa ko kasi antok na talaga ako. So, parang dumami po yung mga pimple ko dito. So, parang pinapatakip ko na lang po lagi ng makeup. Tapos, nag-start na po ako mag-skincare. Kasi before, hindi po talaga ako nag-skincare. Tinry ko lang po yung ibang line ng The Lab, yung basic kit nila. Tinry ko yun. Okay naman kasi nakiklense ng maayos yung face ko, gano'n. Pero nung nagka-breakout ako, parang nakulangan po ako doon. Kailangan ko na mas magandang product. Tapos sabi nila, boss ko, try mo to. Tinry ko po to kasi nawala talaga lahat within 2 weeks. Ganun po siya kabilis nawala yung mga ano ko sa face.
Ayun po. So yan talagang pinakaunang skincare set mo. Opo, parang tinry ko lang po talaga siya. Tinry ko lang. Hindi ko naman po alam na ako yung magiging face na ito eh. Ginamit ko po talaga siya. Tapos, nung sinabi sa akin na ikaw magiging face ng Green Flavonoid eh. Ayos yun ah, kasi Kasi ikaw mismo subok mo. Oo, subok ko po talaga, na-try ko po talaga yung mga product. Kaya may tiwala po talaga ako dito. Kumbaga. Second question ko, kailan mo unang naramdaman na nag-level up na yung karera mo? Anong instance? Hindi ko pa din po maramdaman eh. Kasi ayoko din pong isipin na umaangat ako. Gusto ko po palagi nasa ano lang, dito lang po. Pero lagi ko pong gagalingan para makaangat po talaga. Nang hindi ko iniisip na umaangat ako. Pero nagkaroon ka ba ng, halimbawa, isang show na pagtingin mo, hala, ang dami ng tao, or the way your friends treat you, or yung ganun ba? Meron naman po, pero ako po kasi pag umuwi ako ng Pampanga, palagi ko po sinasabi kahit kina mami, sa mga friends ko na parang wag mo na pong isipin yung work, wag mo na namin pag-usapan yung gusto ko banding muna po kami as family muna. You know? Pero tapos siguro po nakikita ko, nung sa book fair sa MOA, ay sa Mega Mall, tuwa-tuwa po ako kasi sobrang daming tao talaga. At saya-saya ko po yun. Salamat. Yes. Maraming salamat po and congratulations. Deserve mo yan. Okay, next up, let's hear from Erwin Ogawa from Anong Ganap. Over there, sa dulo. There you go. Hi, Robin! Nice to see you again. Okay. So, ano naman masasabi mo sa medyo again sa male vanity, di ba? So, may mga babash din yan, di ba? Na masyadong vain pag lalaki, parang di bagay. So, what do you say about that? Sa pag-skincare? Yeah, pag-skincare. Alam nyo, kahit lahat po tayo kailangan talaga alagaan yung balat natin eh. Para sa atin din naman eh, di ba? Kung gusto mo magmukhang presentable, kung gusto mo magmukhang pogi, alagaan mo talaga yung sarili. Yun lang talaga masasabi ko na lahat tayo kailangan natin ng skincare, kailangan natin alagaan sarili natin. Hindi lang para magmukhang pogi or maganda, para rin healthy tayo, di ba? Yun po. So, ano yung pinaka-must-have mo na beauty product? Talagang everyday mo kailangan na sa dala-dala mo. Pag umuwi po ako ng Pampanga or kahit saan man ako pumunta, kahit sa taping, gano'n, gusto ko po lagi ako may cleanser. Kahit hindi ko po dala lahat. Kasi lagi naman po ako umuwi kasi, so parang kailangan ko lang po dala lagi yung cleanser. So pag magtitaping ako, pag mag-aalis ako makeup, gusto ko palagi na malinis yung face ko. Kasi simula nag-breakout talaga ako, kinabahan na ako magkaroon ng ano po ulit kasi nga may mga ganap po. So kailangan alagaan mo talaga yung balat ko. Okay, thank you. Thank you. Congrats sa new endorsement. Salamat. Alright, very well said. Maraming salamat po. Next up, from Stars Photo, we have Alan Sancon. Dito sa harapan. Hello, Robin. Congratulations sa Mutya, saka dito sa bagong endorsement. So, tanong ko lang, per curious, sabi nga namin, sabi mo nga before, parang dati lagi lang nasa likod, di ba? How long you've been in Viva? Kano ka nakatagal sa Viva? Bago ibinigay itong break sa'yo ng Mutya ng Section B? 3 years na po ako sa Viva. Tapos, ang first project ko po na ano talaga, na medyo may role na po talaga ako. From Regal siya. Karoon po ako ng BL series sa Regal. Tapos, ang mga project ko po before, nung hindi pa po ako Viva, nung hindi pa po ako Viva, nag-extra po ako palagi, nagtatalent po ako palagi. Parang nag-message po ako kay Direk Jason Pollock sa Mana na, pasok mo ako dyan, ganun, kahit sa likod lang ako. Gusto ko lang po makita kung paano nag-work yung set. Kung paano nangyayari, paano nila nagagawa yung mga eksena, gano'n. Sobrang curious po ako kung paano. Tsaka gusto ko po na masali lang doon. Kahit makita ko lang yung sarili ko sa likod, sobrang saya ko na po. Kaya, nung nag-sign po ako ng Viva, ayun po nagka-first project ako sa Regal na. Tapos binigyan po ako ng movie, yung ship show, tapos Penduko, yung sunod-sunod po. Pero
parang mga small roles lang. Tapos hindi pa, hanggang sa nag-workshop po ako na nag-workshop, nag-audition na nag-audition, hanggang dumating po sa akin yung Mutya. Mutya po talaga yung pinaka-biggest break para sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Viva, kay Direct Ted, at sa manager ko, kay Direct Jason. Yan po. Tanong ko lang, dumating ba sa point na sa medyo matagal ka na rin pala ng showbiz, di ba? Sa tinagal-tagal ng showbiz, dumating ba sa point na parang you wanna give up, ang tagal naman ng big break sa akin, parang gano'n. Hanggang sa dumating tong Mutya ng Section D. Actually po last year talaga nung bago yung Mutya, kaya din po ako nasa Pampanga na kasi medyo nag-give up na rin. Kasi parang naisip ko, parang wala na akong ginagawa. Hindi ako nag-aaral, so wala naman po akong mga work, gano'n. Pero inisip ko lang talaga na kailangan mas matuto pa ako. Kaya yun po, nag-workshop talaga ako ng isang buong taon last year. Tapos, nung may dumating po na project sa akin, at least ready na po ako. Diba? Yung isang buong taon na yun na hindi ako sumuko, masaya-masaya po ako na nagawa ko yun. Kasi nung dumating po talaga yung project na para sa akin, ready po ako. Ayun po. Last na lang sa akin. Kumbaga ngayong hawak-hawak mo na yung success dito, na may endorsement ka na, you have your own career, you have your name. Paano maalagaan yung career na yun? Para mas ma-maintain mo at mas maraming pang mas magiging project na dumating. Palagi ko lang po iniisip na hindi po talaga pwedeng lumaki yung ulo ko. Tsaka dapat araw-araw po natututo ako. Dapat araw-araw. Hindi, sa akin po parang pag nasa set ako ganyan, palagi ko po iniisip na dapat lahat ng tao pantay-pantay. Dapat lahat ng trato mo sa iba't ibang tao pantay-pantay. Tapos lagi mo dapat bibigay yung 100% mo pag nasa set ka. At pupunta ka sa set ng ready ka, aral mo lahat. Ayun po, kailangan ko pong i-maintain yun para ma-maintain ko din po kung nasan ako ngayon. At saka kailangan ko pong, marami po po matututunan dahil malayo pa po ako. Thank you, Rami. Congratulations. Looking forward for more projects. Ayan, pumalakpak na sila, nabuhayan. Okay, very good, very good. Maraming salamat po. Last but not least, from Lionheart TV, Richard Paglikawan. Hello. Good afternoon. Congratulations, Alvin, sa endorsement. Actually, sabi nila, kapag nag-live ka na sa isang endorsement, sikat ka na talaga. Kasi isa sign na sikat ka. So, ikaw pa paano mo hinahandle yung fame sa ngayon? Kagaya ko po ng sinasabi ko kanina, hindi ko po talaga siya iniisip. Hindi nga po ako masyadong ma-upload. Hindi po ako ma-social media, ganyan. Ano po ako parang gusto ko everyday, may bagong nangyayari sa buhay ko. May bago ako natututunan, may bago akong ginagawa. Kaya hindi po ako masyado nagpo-phone, tapos nagugulat na lang po ako taas ng mga engagement, gano'n. Kaya hindi ko po na-feel na sumisikat na ako kasi hindi ko po masyadong tinitignan talaga. Kasi ayoko rin isipin na sumisikat ako kasi hindi pa po ako sikat. Malayong-malayo pa po ako sa gusto kong maabot. Kaya hindi ko pwedeng isipin na sikat na ako. Yan po. And eto, isa kasi sa mga downside ng pagsikat is yung mga, syempre, normal na magkakaroon ka ng ano. Though hindi naman siya normal, pero minsan automatic na nagkakaroon ka ng mga negative comments, hindi mo rin maiiwasan na, syempre pag bukas mo, may makakita ka ng mga hindi magandang comments. So ikaw, paano mo siya hinahandle? Ako po, hindi ko po talaga sila iniisip masyado. Kasi as long as wala po ako natatapakan na ibang tao, pagpapatuloy ko po yung ginagawa ko. Kasi masaya po ako sa ginagawa ko, sa totoo lang. At ito po yung meron ako, at ito po yung binigay ng Diyos para sa akin to, para magpasaya po ng ibang tao. Yung mga may ayaw po sa akin, hindi ko na lang po sila isipin. Madami naman kung may gusto na makita ako. Hindi ko po sila iniisip. Iniisip ko po kung paano ko po mapapasaya yung mga tao na gusto sumuporta sa akin. Tsaka iniisip ko, paano ko matutulungan yung mami ko. Gusto ko na din po kasi siyang mag-stop na sa work. Kasi buong buhay ko po parang siya lang po yung nagtataguyod sa amin. Isa lang po kasi siya, tapos dami na yung magkakapatid.
eto pahabol na lang, sino ba si Robin sa without na hindi sa showbiz? Sino ba si Robin? Si Robin po, siguro po kung hindi po ako nag-showbiz, nag-aaral pa rin ako ngayon, tapos sa gabi tumatambay lang ako sa daan. Sa totoo lang. Yan lang po yung ginagawa ko palagi sa Pampanga before. Aral po, tas tambay sa gabi. Lagi lang po kami nasa daan ng mga friends ko, nagkukwentuhan, gano'n. Tapos nung nabigyan po ako ng opportunity na showbiz, talagang ginalingan ko na po, binigay ko na yung best ko. Kasi ito talaga pangarap ko simula bata ako eh. Yan po. Hanggang sabi, thanks, Pete. Okay, maraming salamat po. That concludes our Q&A this afternoon. Congratulations, of course.